Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento. At sabi natin na ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-iintay. Dahil mayroong darating. Sabi natin, darating at ating iniintay ang unang pagparito ng Diyos ni Jesus sa sanlibutan. Darating ang araw na kung saan muli nating gunitain, muli nating ipagdiwang ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. At iniintay din natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon upang tayo ay Kanyang susunduin at dadalhin sa Kanyang kaharian. Kung kailan siya muling babalik, hindi natin alam. Kaya habang tayo ay naghihintay, hindi tayo patulog-tulog, kundi tayo ay laging gising at laging nakahanda. Sabi nga ng ating ikalawang pagbasa, habang tayo ay naghihintay, pagsikapan natin na pagbutihin ang ating buhay na walang bahid ng dungis at kasalanan. At noong nakaraang linggo ay pinagnilayan natin na kung ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda, habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Christmas, sa muling pagdating ng ating Panginoon, pinagnilayan natin kung anong mga paghahanda ang dapat nating gawin. At sabi natin, isa sa mga paghahanda na dapat nating gawin ay ating pagpagin ang alikabok ng mapagmataas, sama ng loob, pagtatampo, galit at puot sa ating mga puso. Alisin ang lahat ng mga negative sa ating buhay. Pawiin at alisin ang kasamaan. Linisin ang ating mga puso. Linisin ang ating mga buhay. At dagdag pa natin na isa din sa mga paghahanda na dapat nating gawin ay we have to repair broken relationship. We have to mend broken relationships. Sabi ng ating kanta, di ba, mas maganda ang Pasko kapag ang pamilya ay buo. Di ba? Hindi masaya ang ating Pasko kung hindi nagbabatian ang bawat miyembro ng pamilya. Hindi natin meaningful na ma-celebrate ang ating Christmas kapag merong magkakapatid na sa araw ng Pasko ay hindi nagkabati-bati. Hindi payapa ang ating kalooban sa araw ng Pasko kapag merong kapitbahay tayong kagalit at hindi natin naiimikan ng mahabang panahon. Kaya, habang iniintay natin ang araw ng Pasko, binibigyan tayo ng mga araw upang gawin natin ang pagre-repair ng mga broken relationship that we have. Especially the relationship with God. Kasi maraming beses na tayo ay napapalayo sa Kanya. Maraming beses na tayo ay nawawalay sa Kanya. Maraming beses na kinakalimutan natin ang Diyos. Inuuna natin ang mga makamundong pamumuhay at mga material na bagay. Habang papunta kami dito sa ating kapilya mula sa R&E, sabi ko, bakit ang dami-daming nagwawalis sa tabi ng daan? At kapag tayo nanawagan na maglinis ng simbahan, bakit 5, 3 lang ang pumupunta? Ano ang naroon sa daan na winawalisan
na wala sa simbahan. Bakit sa daan ang dami-daming nagwawalis? Subalit kapag ang simbahan ay manawagan na maglilinis, katulad kahapon, tatatlo, apat ang pumunta. Kayo na ang makasagot kung ano ang nandoon. Di ba sana, mas lalo nating uunahin ang nagbibigay ng mga biyaya na ating kinakailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil kung minsan nawawalay tayo sa Diyos, nawawalay tayo sa Panginoon, binibigyan tayo ng mga araw na ito, panahon ng Adbyento, na muli ibalik natin ang ating loob sa Kanya. Lumapit tayo muli. We have to mend broken relationships that we have with our brothers and sisters, and most especially with our loving God. At sabi pa natin noong nakaraang linggo, ang panahon ng Adbyento, sabi ni Brother Renjan sa ating recollection, ay panahon ng pananahimik, panahon ng pagninilay, at mataimtim na panalangin. Don't forget to pray this season of Advent. The best preparation that we can make for ourselves is to become closer with our God, our Savior, through deepening our prayer life sa pamagitan ng pagpapalalim at pagpapaigting ng ating buhay panalangin. Sa araw na ito, sa ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento, yung tatlo na pinagnilayan natin noong nakaraang linggo, dinagdagan. At ano ang idinagdag sa atin? Narinig natin sa ating ebanghelyo. Tayo ay inaanyayahan na sana sa ating pang-araw-araw na pamumuhay nitong panahon ng Adbyento, tayo ay magiging katulad ni Juan Bautista. Tayo sana ang taga-akay ng ating mga kapatid upang sila ay muling babalik sa Diyos. Tayo sana ang tagagising ng mga natutulog na kanilang pananampalataya. Tayo sana ang hahamon sa patuloy na gumagawa ng mga pagkakamali at pagkakasala upang ituwid ang mga ito. Tayo sana ay magiging propeta sa ating panahon, katulad ni Juan Bautista, na sa ating pagninilay kagabi sa ating recollection, God is not only with me, but God is with us. Ang Diyos ay Emmanuel. Ang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Kailangan gisingin ang bawat isa. At sino ang gumising? Si Juan Bautista. At tayo ay maging Juan Bautista sa ating panahon. Nagisingin ang natutulog na pananampalataya. Akayin ang makapatid nating parang napapalayo na. At hamunin yung ating makapatid na patuloy na nalulugmok sa pagkakamali at pagkakasala. At yan ay magagawa lamang natin, hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga bubuting gawa. Maging taga-akay, sabi nga ni Brother Renjan, we have to uplift each other. Tayo ang taga-akay, tayo ang taga-hikayat, tayo ang taga-gising, tayo ang taga-pagbigay buhay ng pananampalataya upang magkaroon ng pagkakaisa at ganap na kapayapaan. At pangalawa, tayo ay inaanyayahan ni Juan Bautista na pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Ito rin ay isa sa mga paghahanda na dapat nating gawin. Talikdan at pagsisihan ang ating makasalanan. Pagsisisi, madali lang. Madali lang sabihin, I'm very sorry. Madali lang sabihin, pasensya na. Madali lang sasabihin, patawarin mo ako. Subalit, pagkatapos tayong pinatawad, anong nangyari sa atin?
Ano ang ginawa natin pagkatapos tayong napatawad? Di ba? Kahit araw ng linggo, kapag tayo ay nagsisimba, humihingi tayo ng tawad. Anong sabi natin? Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha akong nagkasala. Sa isip, sa salita at sa gawa, dudugog pa nga tayo sa ating mga dibdib. Pagkatapos nating dugukan ang ating mga dibdib dahil tayo ay nagkamali, anong nangyari sa atin pagkatapos ng misa? Kuminsan balik sa dating gawi. Ibig sabihin, asking for sorry is not enough. Ang paghingi ng patawad ay hindi sapat. Dahil sabi ni Juan Bautista, pagsisihan at talikdan ang inyong mga kasalanan. Hindi ko alam kung naalaala pa ninyo yung itinuro ko noong nakaraang taon. Pagsisisi plus pagtalikod sa kasalanan equals pagbabago ng buhay at puso. Ibig sabihin, nitong panahon ng Adbyento, tayo ay inaanyayahan na baguhin natin ang ating buhay. Baguhin natin ang ating mga puso. Talikdan ang pagkakasala at pagkakamali pagkatapos nating pagsisihan ang mga ito. Mga minamahal na kapatid, ito ang paanyaya sa atin nitong panahon ng Adbyento. Magiging makahulugan lamang at meaningful ang pag-celebrate natin ng Christmas kapag tayo ay naghahanda, kapag tayo ay nag-prepare. Huwag nating ihanda ang ating Noche Buena, ang ating mga pamasko, ang ating mga regalo. They are just material things. The best preparation is to prepare ourselves, is to prepare our heart. Anong gagawin nating mga paghahanda? Pagpagin ang alikabok ng kasamaan sa ating mga puso. We have to repair and mend broken relationships that we have and with each other, and most especially with God. Always pray. Be like John the Baptist, maging katulad ni Juan Bautista. Taga-akay, taga-gising, taga-paalaala, tagahamon upang gawin ang kabutihan. Pagsisihan at talikdan ang makasalanan, magkaroon ng ganap na pagpabago ang ating buhay at ang ating puso upang ang ating paghahanda ay maging makahulugan. Maging makahulugan lamang ito sa pamamagitan kung ang mga ito ay ating ginagawa sa iba't ibang pamamaraan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maging meaningful lamang ang ating pag-celebrate ng Christmas kapag tayo ay naghahanda. Amen.